Isang babae ang isinumpa, sino mang lalaking lumapit sa kanya ay mamamatay sa kakaibang aksidente. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang tawagin siyang mangkukulam ng mga tao at iniiwasan siya. Mula pa sa pagkabata, madalas may kakaibang nangyayari sa paligid ni Mijong. Isang lalaki ang nagtangkang magpakita ng pagmamahal sa mapaglarong paraan, ngunit aksidenteng nahulog sa isang manhole na ginagawa. Isa pang lalaki ang mahiyain na nagbigay sa kanya ng candy noong White Day, ngunit nasagasaan ng kotse pauwi. Sa simula, inakala ni Mijong na nagkataon lang ang lahat. Pagkatapos, noong high school, ang senior na gusto niya ay nakapasok sa Korea University. Masaya siyang binigyan ito ng study notes at nangakong hihintayin siya sa kolehiyo. Maya-maya lang, bigla itong natamba at nagsimulang manginig. Inakala ni Mijong na natuklo ito ng hornet. Agad siyang sinugod ng mga lalaki sa ospital. Kalaunan, lumipat ang senior sa Seoul at hindi na nakita ni Mijong. Hindi nagtagal, kumalat ang chismis na nasaktan ng senior dahil kay Mijong. Isang lalaki ang pumihil sa mga babaeng nagchichismisan at binigyan si Mijong ng isang bote ng gatas, ngunit nasaktan pa rin siya ng chismis. Namatay ang ina ni Mijong habang siya ay isinisilang. Ang kanyang kaarawan ay anibersaryo rin ng pagkamatay ng kanyang ina. Para hindi siya makonsensya, ang kanyang ama ay kaarawan lamang ang ipinagdiriwang at pera ang ibinibigay sa halip na regalo. Inaasahan niyang makakahanap siya ng mas maraming kaibigan at may libre sila ng pagkain. Upang hindi mag-alala ang kanyang ama, nagsinungaling siya tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan, ngunit hindi tumigil ang sumpa. Isang araw, lahat ng 12 lalaki sa kanilang klase ay nagkaroon ng food poisoning habang ang mga babae ay ayos lang. Muling tumingin ang lahat kay Mijong nang may pagdududa. Nagsimula na ring mapansin ni Mijong na mas madalas nang nangyayari ang mga aksidente sa paaralan at karamihan sa mga nasasaktan ay mga lalaki. Pagkatapos ng klase, naghintay siya na tumigil ang ulan. Nagboluntaryo ang isang lalaki na ihatid siya. Habang naglalakad, kinabahan itong nagtapat ng kanyang damdamin. Biglang dumaan ang isang boss, muntik na silang mabasa ng talsik ng tubig. Biglang naalala ni Mijong ang mga chismis tungkol sa sumpa niya, ngunit tumakbo na palayo ang lalaki ng mahiyain, hindi na hinintay ang sagot niya. Maya-maya, dalawang malakas na kulog ang yumanig sa langit. Tinamaan ng kidlat ang lalaki at namatay. Nag-alay ng pagpupugay ang buong paaralan para sa kanya. Nakonsensya si Mijong. Pinanood niya ang hearse na dahan-daang umalis, iniisip na kung hindi niya ito nakilala, baka hindi ito namatay. Hindi kalayuan, tahimik siyang pinanunood ni Dongjin. Siya lang ang nakapansin sa mukha niyang puno ng luha. Maumulong ang mga kaklase na ang bawat aksidente sa paaralan ay may koneksyon kay Mijong. Sa tuwing may nasasangkot sa kanya, may masamang nangyayari, tila sila ay isinumpa. Nagsimula na rin siyang tawaging mangkukulam. Nagtalo si Dongjin na hindi patas ang paghusga sa kabuuan batay lamang sa isang bahagi. Na nangyayari ang aksidente malapit sa kanya ay hindi nangangahulugang siya ang sanhi. Pagkatapos doon, nagpiknik ang paaralan at si Dongjin ang inatasan sa pagkuha ng mga litrato. Sa pamamagitan ng kanyang lens, nakita niya si Mijong na nagbabasa mag-isa at palihim siyang kinunan ng litrato. Habang nanananghalian, binigyan ng isang lalaki si Mijong ng inumin. Agad niyang pinigilan ang pagtatapat nito at tumakbo palayo ng nagpapanik. Ngunit, nagkaroon pa rin ng malalang pinsala sa binti ang lalaki. Nakita ni Dongjin si Mijong na tumayo sa takot, nanginginig. Pagkatapos ng biyahe, nagmadali siyang ipadevelop ang mga litrato. Sa close-up ni Mijong, napansin niyang tila malungkot ito. Kinabukasan, pumasok ang nasaktang lalaki sa eskwelahan na nakasaklay. Tila sinisisi niya si Mijong sa kanyang pinsala at sinabihan ng kanyang mga kaibigan na iwasan ito. Sa paglipas ng panahon, mas kaunti nang nagsasalita si Mijong at natakot nang makipagkita sa mga tao. Napansin ni Dongjin na palagi siyang nakaupo mag-isa sa isang bangko tuwing tanghalian sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Naalala niya na ang kanyang ina ang presidente ng PTA kaya nagmadali siyang tumulong sa tindahan nito. Pagkatapos pasayahin ng kanyang ina, nagmungkahi siya ng paglalagay ng sunshade sa harap ng bodega ng paaralan. Ang dahilan niya ay ang pag-upo doon sa araw pagkatapos maglaro ng soccer ay maaaring magdulot ng skin cancer. Ang kanyang daldal ay nagresulta sa pagkakabugbog, ngunit pumayag pa rin ang kanyang ina. Nakaramdam ng kasiyahan si Dongjin nang makita si Mijong na masayang nanananghalian sa lilim. Gayunpaman, patuloy ang mga aksidente, malaki man o maliit, sa paaralan. Ang lahat ng biktima ay mga lalaking nakausap si Mijong. Dahan-daang nagsimulang iwasan ng mga lalaki si Mijong. Kumalat ang chismis. Sinabi pa ni Dayon sa lahat na namatay ang ina ni Mijong sa panganganak at tinawag siyang isinumpang mangkukulam. Tuwing gabi, mas nararamdaman ni Mijong ang kapayapaan. Nakita ng kanyang ama na palagi siyang nag-aaral mag-isa sa silid at ipinaliwanag na kaya niyang tustusan ng tutoring niya. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi niya kailangan iyon at nakakakuha pa rin siya ng magagandang grado. Gayunpaman, napansin pa rin ng kanyang ama na siya ay may problema. Ngumiti si Mijong at seryosong sinabi na walang masamang nangyari.
Sa mga sumunod na araw, tahimik siyang pumasok sa paaralan nang hindi nakakakuha ng atensyon. Naawa ang isang lalaki sa hindi patas sa pagtrato sa kanya at inalo siya, sinabing ang mga aksidente ay nagkataon lang. Sa sandaling iyon, may mga babae na dumaan at nakita silang nag-uusap. Inisnab ni Mijong ang lalaki at lumayo. Sinundan siya ng matigas ang ulo na lalaki at nagtapat pa ng kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, napansin ni Mijong ang sirang kahon ng high voltage. Bago pa siya makapagbigay ng babala, tinamaan ng lalaki ng isang palm-itik na kawad. Isa pang trahedya ang nangyari. Ngayon, kumbinsido na ang lahat na siya ay isang mangkukulam at umiiwas sa kanya. Si Dongjin lang ang nanatiling nakatayo at pinanunood ang malungkot niyang mukha. Kahit ang lugar kung saan siya nakaupo ay puno ng paninira. Walang lugar para sa kanya sa loob ng paaralan. Bago umalis, lumingon siya na parang may nararamdaman. Tinitingnan siya ni Dongjin ng marahan. Balisa siyang naghintay ng break, nagpaplano na lapitan siya at magsabi ng, "Hi, ako si Lee Dongjin." Ngunit hindi na bumalik si Mijong sa paaralan. Galit ang kanyang ama na huminto siya sa pag-aaral ng walang pahintulot. Wala siyang sinabi, nagtago sa ilalim ng kumot at umiyak. Upang malaman ang katotohanan, nagtanong si Mr. Park sa kaklase niyang si Dayon. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ni Mijong. Sa sandaling iyon, tuluyan ng naunawaan ni Mr. Park ang sakit ng kanyang anak. Puno ng luha ang mata, inimpake niya ang bag at lunchbox nito. Bago umalis, nakita niya si Dongjin na naglilinis ng graffiti sa bangko nito. Hindi tulad ng iba, hindi kailanman naniwala si Dongjin sa mga chismis. Isang araw, papatunayan niyang hindi mangkukulam si Mijong. Tinapat ni Mr. Park ang balikat niya at nagpasalamat. Buong araw na nanatili si Mijong sa kanyang silid at ang tanging paalala lang ng kanyang ama ay kumain siya. Nais niyang makalimutan siya ng mga tao, ngunit kumalat ang chismis sa bawat sulok ng baryo. Nakipag-away si Mr. Park. Sinisi ng isang lalaki si Mijong sa pinsala ng kanyang anak dahil sa chismis. Iniisip ang paninira sa kanyang anak na saktan ng puso ni Mr. Park. Binalaan niya ang lahat na kung muli silang magkakalat ng kasinungalingan, babalik ta rin niya ang lugar na ito. Gayunpaman, sinabihan ng ilang chismosang babae si Mistress O na ilayo si Dongjin kay Mijong. Mas gusto ni Mijong ang hayop kaysa tao. Nagpatulong siyang bumili ng cat food sa kanyang ama, ngunit sinabi nitong malas ang mga ligaw na pusa. Bumulong si Mijong na hindi nagdadala ng malas ang mga ito at wala siyang pinagkaiba. Napagtanto ni Mr. Park na nasaktan ng kanyang salita ang kanyang anak, kaya pumunta siya sa tindahan ng pamilya ni Dongjin, ngunit fertilizer at pesticide lang ang binibente nila, hindi cat food. Binigyan siya ng ina ni Dongjin ng cat food ng kanyang anak ng libre. Ayaw ni Mr. Park ng awa kaya binayaran niya pa rin yon. Nang matanggap ni Mijong ang cat food, ngumiti siya ng buong puso sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, talagang naging masaya ang kanyang ama. Hindi nagtagal, nagtapos na ang mga senior students. Bumili ang ina ni Dongjin ng magarbong mink coat at nagpakuha ng litrato kasama ang anak sa seremonya, ngunit gusto lang makita ni Dongjin si Mijong. Samantala, tahimik na nag-iwan ng regalo sa pagtatapos si Dayon sa pinto. Tila gusto niyang humingi ng tawad ngunit tumakbo palayo sa hiya. Aalis na sana si Dongjin ng mga bulaklak sa pinto nang bigla itong bumukas. Nagulat, tumakbo siya palayo sa pagpapanik. Binuksan ni Mijong ang alumni book at nakita ang kanyang litrato na nakalagay sa tabi ng isang larawan ng grupo. Baka ito ang tahimik na paghingi ng tawad ni Dayon. Hinikayat ni Mr. Park ang kanyang anak na magpatuloy sa pag-aaral. Kung kukuha siya ng qualification exam, para na rin itong nakakuha ng high school diploma at maaari pa rin siya magkolehiyo. Gusto niya itong dalhin sa Seoul, malayo sa masakit na lugar na ito. Habang nagsasalita, muling sumiklab ang kanyang periodante test. Nangako siya na kapag lumipat na sila sa Seoul, magpapadentista siya agad. Nahikayat ang kanyang ama, muling nagkaroon ng pag-asa si Mijong at nagsimulang mag-aral. Nang dumating ang oras ng pag-aani ng patatas, ayaw ni Mijong na mag-isang magtrabaho ang kanyang ama kaya tumulong siya sa bukid. Biglang lumabas ang isang makamandag na ahas at kinagat ang bukong-bukong niya. Nagmadali si Mr. Park, ngunit hindi nagtagal ay nawala ng malay si Mijong. Nang magising siya, nakahiga ang kanyang ama sa lupa, halos hindi na humihinga. Napagtanto niya na sinipsip nito ang kamandag, ngunit dahil sa periodante test nito, mas mabilis kumalat ang lason. Sumigaw si Mijong para humingi ng tulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Kung makikita ito ng mga tao, sisisihin nila siya sa pagkamatay nito. Sinabihan niya itong tumakbo upang makalayo sa kanya. Gayunpaman, nagsimulang lumapit ang mga taga-baryo. Para makapagpaalam ng payapa ang kanyang ama, nagsinungaling si Mijong at sinabing walang nakapansin sa kanila. Sa huli, namatay ang kanyang ama sa kanyang mga bisig. Tinawag siyang mangkukulam ng mga tao na pumatay pa sa sarili niyang ama at pinaalis siya sa baryo. Hindi alam ni Dongjin ang tungkol dito. Upang patunayan na hindi mangkukulam si Mijong, pinili niya ang statistics bilang kanyang major sa kolehiyo. Isang lalaki na nakaupo sa likuran ng klase ang umagaw sa atensyon ng lahat. Palaging nag-iisa si Kim at hindi kailanman nakikipag-usap.
Sabi ng mga estudyante, isa siyang psychopath, ngunit nang makita siya ni Dongjin, nakaramdam siya ng pagkapamilyar. Naalala niya si Mijong kay Kim. Hindi maiwasan ni Dongjin na lapitan siya at subukang makipagkaibigan. Kinuha ni Kim ang kanyang tray at umalis ng walang salita. Hindi sumuko si Dongjin. Una, binigyan niya si Kim ng patatas mula sa bukid ng kanilang kapitbahay at pagkatapos ay inanyayahan siyang kumain ng magkasama. Nagulat si Kim dahil kapag hindi siya sumasagot, naiintindihan ng mga tao ang mensahe at iniiwasan na siya. Inamin ni Dongjin na may naalala siya kay Kim na wala siyang sapat na lakas ng loob na gawin iyon noon at ayaw niyang ulitin ang parehong pagkakamali ngayon. Sa huli, nagkasama silang pumunta sa isang restaurant. Bagaman hindi sila umupo sa iisang mesa, naging mas malapit sila. Nagsimulang magtaka si Kim tungkol sa pang-araw-araw na buhay ni Dongjin. Hayagang ibinahagi ni Dongjin na nagtatrabaho siya ng 3 part-time jobs para tulungan ng isang kaibigan na makabili ng textbooks. Pagkatapos kumain, nagsuot siya ng uniforme. Nagtatrabaho rin siya sa restaurant na ito. Sa paglipas ng panahon, naging matalik silang magkaibigan. Nang dumating ang summer break, bumalik si Dongjin sa kanyang bayan. Tiningnan niya ang kanyang lumang mga litrato sa high school, huminto sa larawan ni Mijong. Nagkwento ang kanyang ina tungkol sa mga chismis sa baryo. Ilang buwan na ang nakalipas, ang mangkukulam mula sa paaralan ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Dinalaw siya ng anak ng may-ari ng laundry shop para aluin siya, ngunit habang pauwi, binangga siya ng isang ligaw na baboy. Kahit si Mistress O ay naniwala na magdadala ng malas si Mijong at dapat itong iwasan. Sa unang pagkakataon, sinigawan ni Dongjin ang kanyang ina. Ginamit niya ang statistics para ipaliwanag na nasasaktan o namamatay ang mga tao bawat minuto araw-araw, kaya lahat ay nagkataon lang. Hindi nila maaaring isisi ang lahat kay Mijong. Dahil dito, naghanda siyang dalawin ang bahay ni Mijong, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina, sinabing malamang na wala na si Mijong ilang buwan na ang nakalipas. Nagkasundo ang mga taga-baryo na paalisin siya. Ngayon ay walang laman ang bahay. Naupo si Dongjin sa pinto, pakiramdam ay natalo. Inilabas niya ang kanyang ulat na nagpapatunay na hindi mangkukulam si Mijong, ngunit huli na ang lahat. Tinangay ng isang malakas na ihip ng hangin ang lahat ng papel. Sa sandaling iyon, labis na na-miss ni Dongjin si Mijong. Napagtanto niya na walang naghihintay para sa sinuman, lalo na sa pag-ibig. Nalaman ng propesor kung bakit nag-aral ng statistics si Dongjin at pinuri ang kanyang kabaitan at determinasyon. Ngunit itinuro din niya na walang silbi ang kanyang ulat mula pa sa simula. Nagtapos na si Dongjin na hindi mangkukulam si Mijong at pagkatapos ay ginamit ang statistics para umayon sa kanyang narrative. Iminungkahi ng propesor na i-verify niya ang lahat ng tanong sa checklist para sa mas malinaw na resulta. Sinunod ni Dongjin ang payo, inalis ang mga random at hindi maiiwasang kaganapan at nag-focus sa isang tanong, ano ang karaniwang salik sa lahat ng aksidente. Pagbabalik tanaw sa bawat insidente, nagtapos siya na palaging nandoon si Mijong. Kung tama ang datos, isa lang ang posibilidad, talagang mangkukulam si Mijong. Walang magawa, umiyak si Dongjin sa malakas na ulan, kinamumuhian ng sarili dahil sa hindi niya pagpapatunay ng pagka-inosente nito. Lumipas ang panahon at naghanda ang lahat para sa pagtatapos. Sa rekomendasyon ng propesor, naging data miner si Dongjin at lumipat sa Seoul. Naging detective si Kim pagkatapos ng ilang sandali. Hindi nagtagal, nagkaroon si Dongjin ng proyekto na may kaugnayan sa isang kasino. Sa loob lamang ng 5 segundo ng pagmamasid, kaya niyang tantyahin ang edad, yaman, at gaano kadalas bumibisita ang isang bisita. Nag-focus siya sa isang 30 taong gulang na office worker. Hula niya, nagrenta ng office tel ang lalaki sa isang maliit na lungsod, nagmamayari ng isang domestic na mid-size car, at kumikita ng halos 42 milyong won bawat taon. Ngayon, malapit na niyang mawala ang lahat ng kanyang pera. Sa utos ni Dongjin, dinala siya ng isang waiter sa isang marangyang restaurant para sa libreng pagkain at binigyan siya ng hotel voucher para sa susunod niyang pagbisita. May ilang tumutol sa estratehiyang ito, ngunit naniniwala si Dongjin na mas mabuti na pamahalaan ang mga customer upang panatilihin silang gumagamit ng kasino ng tuloy-tuloy kaysa hayaan silang mawala ang lahat at hindi na bumalik. Sa ganitong paraan, mas maraming pera ang kikitain ng kasino sa katagalan. Naintriga ang isang chairman at ikinonsidera pa ang pamumuhunan sa kanilang kumpanya. Sa sandaling iyon, ibinenta ng office worker ang kanyang kotse para sa mas maraming pera sa pagsusugal. Bumauntong hininga ang chairman, sinabing napakaraming variables sa buhay. Inabot niya kay Dongjin ang isang business card at inanyayahan siyang maghapunan minsan. Nang pauwi na si Dongjin, nakita niyang basag ang windshield ng kanyang kotse. Ipinakita ng dashcam ang suspect na sinuri ang kanyang numero ng telepono bago basagin ang salamin. Hula ng detective, may galit sa kanya.
Habang nagsasampa ng ulat, naguluhan ng detective tungkol sa trabaho ni Dongjin bilang data miner. Ipinaliwanag ni Dongjin na siya ay isang office worker na naghinuhan ng impormasyon mula sa malawak na datos. Halimbawa, ang dalawang lalaki na nagtatalo sa likuran nila, masasabi niyang pamilya sila. Pareho silang may ugali na panasan ng tuktok ng bote. Ang kanilang damit ay may parehong mantsan ng tubig at puting buhok. Sa sandaling iyon, may lumabas sa babae na may dalang puting tuta. Humingi siya ng tawad sa pulis at dinala ang kanyang dalawang ng kanyang anak pauwi. Nakita ng detective na kamangha-mangha ang trabaho ni Dongjin. Bago umalis, nangako siyang imbestigahan ng maayos ang kaso. Noong gabing yun, dapat sana ay makikipagkita si Dongjin kay Kim. Sinabi ni Kim na baka mahuli siya dahil karesto lang niya ng isang mapanganib na kriminal. Para makapag-focus siya sa kanyang trabaho, nagsinungaling si Dongjin na nasa isang pagtitipon siya. Sa subway pauwi, nakita niya ang isang lasing na lalaki na nagtatapat sa isang babae. Nagulat siya nung makitang pamilyar ang side profile nito. Si Mijong ito, ang kanyang high school crush. Muli, masyado siyang natakot na lapitan ito at tahimik lang na sumunod. Umalis sila sa istasyon at naglakad sa isang tahimik na eskinita. Nakita ni Dongjin si Mijong na nagpapakain ng mga ligaw na pusa at nagtago malapit doon. Nagbulong ito sa sarili, nagtataka kung paano mamuhay ng payapa nang hindi nakikipagkita sa mga tao. Hindi talaga niya alam ang paraan ng pamumuhay o ang paraan para maglaho. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, nananatili pa ring mahirap ang buhay ni Mijong. Nanatiling malayo si Dongjin at pinanood siyang umuwi. Naniniwala siyang ang muling pagkikita pagkatapos ng mahabang panahon ay dapat may kahulugan. Kinabukasan, naghanap siya online para sa lasing na lalaki mula sa subway at nakakita ng video. Pagkatapos umalis ni Mijong, biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang dibdib at natamba. Nakipagkita si Dongjin kay Kim at nagtaka kung may mga kakaibang tao ba sa mundo. Halimbawa, ang mga taong laging nagdadala ng malas sa team na sinusuportahan nila o ang mga sumisira ng makina sa paggamit lamang nito o ang mga laging nakakahanap ng tindahan na nauubusan ng stock bago ang kanilang turnout. Inakala ni Kim na nagkataon lang ang mga ito, ngunit naniniwala si Dongjin na may ilang kakaibang batas na umiiral na nagiging sanhi upang ang ilang tao ay isumpa sa buong buhay nila. Nakaramdam siya ng kawalang magawa dahil wala siyang mahanap na paraan para sirain ang sumpa. Nang araw na yun, tumawag si Mistress O kay Dongjin pagkatapos ng kanyang check-up sa ospital. Malungkot niyang sinabi na may sakit siya. Dali-dali siyang dinala ni Dongjin sa Seoul para gamutin. Pagkatapos ng maraming chemotherapy sessions, nagsimulang magsuot ng wig si Mistress O. Lihim siyang dinalhan ni Dongjin ng beer para pasayahin siya. Nangako siyang magkakaroon ng maraming pera at dadalhin siya sa buong mundo. Gayunpaman, alam ni Mistress O na maikli na lang ang kanyang oras at mahina hong ibinahagi ang kanyang huling hiling. Gusto niya ng colorfully decorated beer sa kanyang libing para makita niya ang kanyang asawa sa isang romantikong paraan. Plano rin niyang ibenta ang kanilang bahay at tindahan na hindi na magiging abala para sa kanyang anak. Ngunit nagpa siya si Dongjin na panatilihin ang bahay. Dito nakalagay ang lahat ng alaala niya kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay nagulat siyang malaman na taon na ang nakalipas, binili ng kanyang ina ang bahay ni Mijong. Sa ospital, nagpasalamat siya dito, iniisip na tinulungan niya si Mijong dahil sa kabaitan. Gayunpaman, nagtapat si Mistress O ng isang matagal nang nakatagong sikreto, siya ang sumali sa mga taga-baryo sa pagpapalis kay Mijong. Habang naglilinis, nakita ni Mistress O ang litrato ni Mijong at nag-alala na baka mahulog ang loob ng kanyang anak dito at masaktan. Dahil sa mga chismis, nagawa niya ang maling desisyon. Nakaharap sa malupit na salita, humingi muna ng tawad si Mijong pagkatapos ay nangako siyang aalis. Nakahinga ng maluwag si Mistress O at pinigilan ng mga taga-baryo sa pagmumura. Bago umalis, tiningnan niya ang payat na katawan ni Mijong at nakonsensya. Noong gabing iyon, na-miss ni Mijong ang huling bus. Naaawa sa kanya, dinala siya ni Mistress O sa istasyon ng bus. Nagpapasalamat si Mijong sa pag-aalaga. Nang malaman niyang wala siyang matutuluyan, binili ni Mistress O ang bahay niya para tulungan siya sa pinansyal. Kalaunan, gusto sanang humingi ng tawad ni Mistress O ng harapan, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Naalala niya ang kanyang anak na iginigiit na hindi mangkukulam si Mijong. Hiniling niya na iparating niya ang kanyang paghingi ng tawad kung makikita niya muli si Mijong. Gustong-gusto ni Dongjin ang fotografiya, ngunit napagtanto niya na hindi siya nakakuha ng tamang litrato ng kanyang ina. Ang huli nilang litrato ay noong high school graduation niya kung saan suot niya ang mink coat na hindi niya gusto. Sinunod ni Dongjin ang huling hiling ng kanyang ina at nagbigay ng libing na may colorfully decorated beer. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, nakita niya ang kanyang hindi natapos na mga ulat taon na ang nakalipas. Tinapon ng mga ito sa bahay ni Mijong. Lihim na pinulot ang mga ito ni Mistress O.
Hindi niya naintindihan ang mga komplikadong formula o ang error-filled statistics sa ulat, ngunit paulit-ulit niya itong binasa hanggang sa kanyang kamatayan. Naniniwala siyang inosente si Mi-jong. Papatunayan ni Dongjin na hindi mangkukulam si Mi-jong tulad ng inaasahan ng kanyang ina. Kinabukasan, pinag-aralan niya ang San Francisco Police Crime Map na sumubaybay sa oras, lokasyon, at kalubhaan. Ginamit ito ng pulisya upang muling italaga ang mga lugar ng pagpapatrol at mga tauhan at bumaba ng malaki ang crime rate. Nagplano siyang gumawa ng katulad na mapa para sa mga insidente na may kaugnayan sa mangkukulam. Kung matutukoy niya ang variable na nakakaapekto sa pattern na ito, maaari niyang hulaan at pigilan ang mga insidente sa hinaharap. Upang malutas ang misteryo ni Mi-jong, nagbitiw si Dongjin sa kanyang mataas na sweldong trabaho at tinalikuran ng proyekto ng kasino sa kabila ng pakiusap ng kanyang boss. Nanatili si Mi-jong sa loob ng bahay buong araw, nakatira mag-isa sa kanyang maliit na inuupahang silid na may 2 manika ng dayami. Sa kabutihang palad, nakahanap sa kanya ng trabaho bilang translation ng kanyang kaibigang si Il. Hindi siya binaygo ni Mi-jong at palagi niyang isinusumite ang kanyang trabaho sa oras. Simple ngunit mapayapa ang buhay. Sa kabilang panig, nagdesisyon si Dongjin na umupa ng silid sa gusali sa tapat ni Mi-jong. Wala siyang pakialam sa ayos ng silid, gusto lang niya ang nasa itaas na naupa na. Ang silid na iyon ay direktang nasa tapat ng kay Mi-jong. Sinuhula ni Dongjin ang ahente upang mahanap ang umuupa at sinubukan niyang kumbinsihin itong magpalit ng silid. Mahigpit na tumanggi ang lalaki. Hindi sumuko si Dongjin. Inupahan niya ang silid sa ibaba at madalas niyang binibisita ang convenience store ng lalaki para pasayahin ito. Tumulong din siya sa tuwing kailangan at binigyan siya ng mga regalo para sa paglipat. Sa huli, nag-alok si Dongjin na bayaran ng 3 buwan na upa at mga gasto sa paglipat at matagumpay silang nagpalit ng silid. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa gusali ng apartment sa tapat at kinumpirma kung aling silid nakatira si Mi-jong sa pamamagitan ng mga mailbox. Napansin siya ni Il na kumikilos ng kainahinala at tinanong kung sino ang hinahanap niya. Nagsinungaling si Dongjin na pupunta siya sa 2 palapag. Sa kasamaang palad, ang 2 palapag ay isang bikini waxing salon. Sa ilalim ng kakaiba niyang tingin, wala siyang pagpipilian kundi pumasok. Dinalaw ni Il si Mi-jong at nagkaroon sila ng masiglang hapunan. Masayang nagkwento si Mi-jong tungkol sa isang maliit na bayan sa Austria na nabasa niya habang nagtatranslate. Pinangarap niyang maglakad ng malaya sa mga kalye tulad ng isang normal na tao balang araw. Samantala, nakatanggap si Dongjin ng tawag mula sa detective na tagpuan niya ang suspect na bumato sa kanyang kotse. Si Lee ay nagmamayari ng isang maliit na pabrika ng paper cup at naaprubahan ang utang, loan. Ngunit ang pagbabago sa patakaran ng bangko ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makuha ang utang kaya siya nalugi. Kalaunan, nalaman niya na ang sistema ng pagpapautang ay binuo ng kumpanya ni Dongjin, kaya pinili niya si Dongjin bilang kanyang target sa paghihiganti. Bago umalis sa istasyon, tinanong ni Dongjin kung aling departamento ang humahawak sa pag-aayos ng ilaw sa kalye. Noong gabing inihahatid niya si Mi-jong, napansin niya ang kumikislap na ilaw sa pasukan ng eskinita. Nang makauwi si Dongjin, inatake siya. Ang umaatake ay si Lee, ang suspect na hinahabol ng pulisya. Hindi lumaban si Dongjin at pinigilan pa ang may-ari ng convenience store na tawagin ng pulisya. Inakusahan ni Lee si Dongjin na sinira ang kanyang pabrika at iniwan ng kanyang mga manggagawa na walang matirhan. Pagkatapos kumalma si Lee, dinala siya ni Dongjin para kumain. Ipinaliwanag niya na ang kanyang trabaho ay nagkakalkula lamang ng datos para sa mga programa ngunit hindi niya inisip na makakasakit ito sa mga inosenteng tao. Alam ni Lee na hindi lahat ng kasalanan ay sa kanya, ngunit sa tuwing naiisip niyang nahihiwalay siya sa kanyang asawa at mga anak, nagkakaroon siya ng masasamang pag-iisip. Pinanghawakan niya ang kanyang galit kay Dongjin. Para tulungan si Lee, hiniling ni Dongjin sa chairman na bigyan siya ng trabaho. Sa panahong ito, karamihan sa mga tao ay sarili lang ang iniisip, ngunit iba si Dongjin at nagtangkang iligtas ang iba na nag-iwan ng malalim na impresyon sa chairman. Nakakuha si Kim ng ulat, sinalanta ang bahay ng isang biktima ngunit walang senyales ng sapilitang pagpasok, forced entry. Ibig sabihin, kakilala ng biktima ang umaatake. Pinayuhan ni Kim ang babae na mag-apply para sa protection order at magsuot ng smartwatch. Kung pinindot niya ang button sa panganib, susugod sa kanya ang inatas ang opisyal. Pagkatapos may hatid ng ligtas ang biktima sa bahay ng kanyang mga magulang, bumalik si Kim sa istasyon at nakasalubong si Dongjin. Nagplano silang kumain ng magkasama, ngunit biglang nakatanggap si Kim ng urgent call. Dali-dali siyang nagmadali sa biktima ngunit huli na ang lahat. Labis na nawala ng dugo ang babae at dinala na lang sa ospital. Nakonsensya si Kim dahil nabigo siyang protektahan siya. Gabi na, lumabas si Mi-jong at nagulat nang makitang ayos na ang mga ilaw sa kalye. Gaya ng dati, pumunta siya sa eskinita para pakainin ang mga ligaw na pusa. Muli siyang bamulong na para talaga siyang mangkukulam. Nagtago si Dongjin malapit at narinig ang kanyang mga salita. Mas lalo siyang naging determinado na sirain ang sumpa niya. Kinabukasan, bumalik si Dongjin sa kanyang bayan. Naghanap siya ng isang dating kaibigan at hiniling na tipunin ng iba. May mahalaga siyang sasabihin.
Pagkatapos ay nakipagkita siya sa village chief at nakuha ang susi sa kanyang dating bahay. Iminungkahi ng chief na ibenta na lang niya ito kung hindi naman siya madalas babalik. Kamakailan, ang lugar kung saan nakatira si Mijong ay ginagawang resort na nagpataas ng presyo ng ari-arian. Biglang may naisip si Dongjin at nagtanong kung may kakaibang nangyari kamakailan. Sinabi ng chief na walang nangyaring aksidente simula nang umalis si Mijong. Ang anak ng may-ari ng laundromat na tinamaan ng ligaw na baboy ang huling insidente. Noong gabing yun, nakipagkita si Dongjin sa biktima para malaman pa ang higit. Masama ang pakiramdam ng lalaki para kay Mijong na namatayan ng ama. Dinalhan niya ito ng tinapay ngunit masyadong nahihiya na magtapat. Nanatili siya ng halos 12 minuto. Paglabas niya, inatake siya ng isang ligaw na baboy na nag-iwan sa kanya ng malaking pinsala. Noong gabing yun, nagtipon ng mga kaibigan ayon sa plano. Binigyan sila ni Dongjin ng aklat na isinali ni Mijong. Nagulat sila ngunit tinawag pa rin si Mijong na mangkukulam. Sinabi ni Dongjin na nakita niya si Mijong kamakailan. Naghihirap ito dahil sa sumpa at mahirap para sa kanya na manatiling buhay. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na tumulong sa pagkalap ng datos tungkol sa lahat ng aksidente sa paligid ni Mijong. Gusto niyang iligtas ang kaawa-awang babae. Si Dayon ay isa ng guro sa high school. Madali niyang dinala si Dongjin sa records room ng paaralan. Kinuha niya ng litrato ang lahat ng victim files, inayos ang kailangang datos at gumawa ng chart buong gabi. Nalaman niya na noong panahong nasa paaralan si Mijong, tumaas ng husto ang mga aksidente at pagkamatay. Karamihan sa mga insidente ay nangyari sa paligid niya. Upang makahanap ng mas maraming pahiwatig, clues, nagpa siya si Dongjin na bisitahin ang mga nasugatang estudyante. Ang una ay isang lalaki na pumutol sa lubid ni Mijong at nahulog sa manhole. Gusto niya si Mijong ngunit hindi nagtapat kailanman. Ang pangalawa ay isang lalaki na nagbigay sa kanya ng candy at naaksidente sa kotse. Nakasama niya si Mijong ng halos 10 minuto at gusto rin siya. Nagpatuloy si Dongjin sa pagbisita sa iba at nalaman na lahat ng aksidente ay nangyari sa loob ng 10 metro ni Mijong. Pagkatapos suriin ang datos, nakakita siya ng karaniwang pattern at nagtatag ng isang hypothesis. Isa, ang pagiging nasa iisang espasyo kasama niya ay mapanganib. 2, ang pakikipag-usap sa kanya ay mapanganib. 3, ang pagiging kakilala niya ay mapanganib. 4, ang pagtatapat ng iyong damdamin sa kanya ay mapanganib. 5, ang paglabag sa lahat ng mga batas na ito ay magre-resulta sa kamatayan. Gayunpaman, ang precondition para sa lahat ng mga hypothesis na ito ay dapat may nararamdaman para kay Mijong. Noong gabing yun, dumalaw si Dayon. Nagulat siya sa mga natuklasan ni Dongjin. Nakonsensya, inamin niya na nagpakalat siya ng chismis tungkol sa pagiging mangkukulam ni Mijong dahil sa inggit nang malaman niyang gusto ng crush niya si Mijong. Hiniling niya kay Dongjin na iparating ang kanyang paghingi ng tawad, ngunit naisip ni Dongjin na dapat siya mismo ang gumawa nito. Binanggit ni Dayon na nakapasok si Mijong sa Korea University bilang direktang junior ng senior. Iminungkahi niya na tingnan ni Dongjin ang buhay kolehiyo nito. Kinabukasan, nagmadali si Dongjin sa Seoul para makipagkita sa senior ngunit wala siyang nakuhang kapakipakinabang. Ang tanging nalaman lang ay huminto si Mijong sa pag-aaral ilang sandali matapos mag-enroll. Pagkatapos ay binisita ni Dongjin ang isang movie ticket checker na minsan nang nagtapat kay Mijong. Madalas nakikita ng lalaki si Mijong na nanonood ng mga pelikula ng gabi na. Naakit sa kanyang kagandahan, nagtapat ito ngunit nasaktan lamang. Nagulat si Dongjin dahil hindi namatay ang lalaki, ngunit napansin niya ang name tag ng lalaki at napagtanto na hindi alam ni Mijong ang tunay niyang pangalan. Pag-uwi, binago ni Dongjin ang ikatlong hypothesis sa kung alam niya ang pangalan mo, mapanganib. Sinukat niya ang distansya papunta sa bahay ni Mijong, halos 10 metro. Sa sandaling yun, nagmalfunction ang tape measure at hindi na maibabalik. Nang buksan ni Mijong ang bintana, mabilis na hinailan ni Dongjin pabalik ang tape gamit ang kamay niya. Pagkatapos ay lumabas si Mijong sa kanyang balcony, nasiyahan sa pag-ulan ng nyebe. Habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa gilid, biglang may ingay. Nasugatan si Dongjin ng tape measure. Kinumpirma niya na ang pagiging nasa loob ng 10 metro radius nito ay mapanganib. Upang makakalap ng mas maraming datos, nakipagkita si Dongjin sa nag-iisang kaibigan ni Mijong na si Yil. Agad niyang nakilala si Dongjin bilang ang kakaibang lalaki mula sa apartment at inisip na stalker siya ni Mijong. Mabilis na ipinakita ni Dongjin ang kanyang datos sa investigasyon, sinabing gusto niyang tulungan si Mijong na mamuhay ng normal. Pagkatapos basahin ang kanyang detalyadong pagsusuri, dahan-daang binaba ni Yil ang kanyang pagbabantay at nagsimulang magkwento tungkol sa nakaraan ni Mijong. Una niyang nakilala si Mijong noong student council recruitment. Palaging nakasuot ng itim si Mijong at nananatili sa sulok ngunit nakakuha pa rin siya ng atensyon ng maraming lalaki. Isang araw, nakasalubong niya ang senior sa pasilyo. Kinabahan ito nang makita siya at instinctively na umurong.
Inakala ng kasintahan nito na dating magkasintahan sila at umalis ng galit. Kalaunan, patuloy na sinundan ng isang lalaki si Mijong, iginigiit na manood ng pelikula kasama niya. Kahit tumanggi siya, hindi ito sumuko at nagtangkang magtapat, ngunit nahulog ito sa hagdanan. Muling nagkatotoo ang sumpa ng mangkukulam. Galit pa rin ang kasintahan ng senior dahil kay Mijong. Kinailangan ng senior na hayagang ihayag na sino mang makikipag-date o gusto si Mijong ay masasaktan o mamamatay. Hindi nagtagal, kumalat ang chismis tungkol sa mangkukulam sa buong universidad. Sa panahon ng final exams, maagang natapos si Mijong at umalis. Pinigilan siya ng propesor sa dahilan ng pagbibigay ng guidance at sumulat ng "Mahal kita" sa papel. Nagulat, tumakbo si Mijong palayo, takot na baka may mangyari sa propesor. Tumawag siya ng ambulansya ng maaga, ngunit inakala nilang prank lang yon. Sa sandaling yon, pinigilan siya ni Il at inanyayahan siyang kumain, ngunit sabik umalis si Mijong. Napansin ni Il ang propesor na nakaupo sa bintana, pinapanood si Mijong. Pagkatapos ay nahulog ito mula sa gusali. Kinumpirma ng insidenteng ito ang mga chismis na si Mijong ay isang mangkukulam. Hindi na niya kinaya at huminto sa pag-aaral. Matagal naghanap si Il kay Mijong at sa wakas ay natagpuan siya sa isang liblib na baryo na malapit ng Gibeon. Kakaiba ang lugar, ngunit nakaramdam siya ng kaginhawaan. Naawa si Il sa kanya at nagtanong kung bakit siya huminto sa pag-aaral. Pinutol siya ni Mijong, sinabing hindi niya kailangan ng awa. Ipinaliwanag ni Il na hindi yun awa at nag-aalala lang siya para sa kanya. Ayaw niyang abalahin si Mijong kaya iniwan niya ang kanyang numero ng telepono at umalis. Ilang buwan nang lumipas, tumawag si Mijong, sinabing ninakawan ng bahay niya. Pinagalitan siya ni Il dahil sa pagtira sa mapanganib na lugar. Sinabi ni Mijong na ito lang ang paraan para makapamuhay siyang mag-isa. Naawa si Il sa kaawa-awang babae at nagdesisyong protektahan siya na parang kapatid. Kinabukasan, umupa sila ng bahay na may bakuran. Habang nakikipagtawaran si Il sa landlord, ngumiti si Mijong sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Naging matalik silang magkaibigan. Sinukat ni Dongjin at Il ang distansya sa pagitan ng propesor at Mijong noong panahon ng insidente. Nanatili silang humigit kumulang 10 metro ang layo, nag-usap, nagtapat, at alam ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Ito ay tumugma sa lahat ng hypothesis na itinatag niya. Pagkatapos ay ipinakilala ni Il ang dalawang lalaki na nagkaroon ng insidente matapos na malapit kay Mijong. Pareho silang nasa iisang espasyo niya at halos 10 minuto ang lumipas bago nangyari ang mga aksidente. Kinumpirma ni Dongjin na tama ang kanyang mga batas. Upang maiwasan ang mga error sa alaala ng mga nasugatang lalaki, nagpasya siyang subukan ng mga batas sa sarili niya. Mula sa kanyang mga obserbasyon, karaniwan ng gumagawa ng translation work si Mijong sa hapon. Tuwing break, umiinom siya ng kape o kumakain ng instant noodles sa balcony. Nagtatrabaho siya hanggang alas 2 g, pagkatapos ay lumalabas para pakainin ng mga ligaw na pusa kapag walang tao sa kalye. Minsan sa isang buwan, random siyang sumasakay ng bus patungo sa huling stop at pabalik. Iyon ang kanyang paraan ng paglalakbay. Tuwing Martes, nagdadala ang isang supermarket delivery man ng kanyang pang-araw-araw na supply. Pagkatapos ay nagkaroon ng part-time job si Dongjin sa supermarket na ito. Bumili rin siya ng mga gamit mula sa motorcycle shop. Noong Martes, pumunta si Dongjin sa bahay ni Mijong, excited. Nagring siya ng doorbell at nagsimula ng timer. Sa sandaling binuksan ni Mijong ang pinto, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Upang patagilan ng oras, dinala niya ang mga kahon sa pinto nito, binilang ang mga item isa-isa at pinapirma siya sa receipt. Matagal nang hindi nakikipag-usap si Mijong sa mga estranghero. Nang umalis si Dongjin, hindi niya maiwasang magpasalamat dito. Sa ibaba, tiningnan niya ang timer, mas mababa sa 10 minuto at walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, palihim siyang dumalaw sa bahay nito. Palagi siyang umaalis bago ang 10 minuto at walang nagkakamali. Pagkatapos, isang araw, nagdesisyon siyang manatili ng higit sa 10 minuto. Habang naglalakad pababa, namaalis siya ng apak at napilayan ng kanyang bukong-bukong. Pag-uwi, inayos niya ang unang hypothesis, ang pagiging nasa loob ng 10 metro radius niya ng higit sa 10 minuto ay mapanganib. Naging regular na delivery man niya si Dongjin tuwing Martes. Dahan-dahang nagsimulang makipag-usap sa kanya si Mijong. Sa checkout, gusto niyang magbayad gamit ang card, ngunit hindi dinala ni Dongjin ang card reader. Pumasok siya para kumuha ng cash. Halos 10 minuto na, kinabahan si Dongjin. Sa kabutihang palad, nagbayad si Mijong sa oras. Dali-dali siyang bumaba at muntik na siyang mabangga ng isang motorcycle. Pagkatapos, lumuwag ang karatula ng apartment at nahulog patungo sa kanya na sugatan ng kanyang palso. Hula niya, may limitasyon sa pag-uusap. Isa pang Martes, kumuha si Mijong ng inumin ngunit nakita niya ang ibang delivery man. Disappointed, dinala niya ang kahon at sinuri ang mga item ng mag-isa. Para protektahan ang sarili, bumili si Dongjin ng mas matibay na armor at helmet. Nakasuot ng buong gamit, bumalik siya kay Mijong.
Nang makita siyang muli, ngumiti ito at masayang sinuri ang mga item kasama niya. Maingat na binilang ni Dongjin ang mga exchange sa kanilang pag-uusap bago umalis, 9 na beses silang nag-usap. Napansin ni Mijong ang kanyang palso at nagtanong kung nasugatan siya pagdating niya roon. Nagsinungaling si Dongjin na nasugatan siya habang nag-eehersisyo. Nang makita ang nakahinga niyang mukha, nakalimutan niya kung ilang beses silang nagpalitan ng salita. Isa pang insidente ang nangyari, nadulas ang kanyang motorsiklo at natambe siya. Sa pagkakataong ito, kinumpirma niya na ang pagkakaroon ng pag-uusap na lumalagpas sa 10 exchanges ay mapanganib. Dinalaw siya ni Hil sa ospital at binalaan siya na tumigil na. Kung malalaman ni Mijong ang pangalan niya, maaaring mapahamak ang buhay niya. Ngunit tanging si Dongjin lang ang nakakaalam na gusto niya si Mijong at handa siyang isugal ang lahat. Pagkaraan ng 1 buwan, gumaling ang kanyang mga pinsala. Ngayon ang araw ng bus trip ni Mijong. Sinundan niya ito mula sa malayo, sumakay sa parehong bus at umupo sa huling hilera, mga 11 metro ang layo mula sa kanya. Nasiyahan si Dongjin sa biyahe, umaasa na magkaroon ng traffic jam para mas tumagal pa ang sandali. Sa pagbalik, ibinigay ni Mijong ang kanyang upuan sa isang matandang babae. Lumiit ang distansya nila sa 5 metro. Mas malala pa, na-stop ang bus sa isang tulay dahil sa matinding trapiko. Balisa si Dongjin na tiningnan ng timer. Biglang kumislap ang kakaibang kidlat sa kalangitan. May isang truck malapit na may dalang matatalas na tubo ng bakal. Napagtanto ang panganib, tumalon siya mula sa bintana. Sa sandaling iyon, binuksan ni Mijong ang bintana niya at tinawag ang kanyang pangalan. Ngayon, nasa loob na siya ng 10 metro radius nito ng higit sa 10 minuto at alam na nito ang pangalan niya. Naalala ni Dongjin na wala siyang nabasang ulat ng kidlat na tumama sa Han River sa taglamig. Tumingin siya kay Mijong, ngumiti at pagkatapos ay tumalon. Noong high school, madalas na tumitingin si Dongjin kay Mijong nang hindi sinasadya. Sa paglipas ng panahon, napansin din siya ni Mijong at alam ang kanyang pangalan sa uniform tag. Pagkatapos ng pagtatapos, alam niyang hinanap siya nito at kalaunan ay nakita ang kanyang litrato sa alumni book. Gayunpaman, nang makita niya itong muli ay noong tumalon siya sa tulay. Sa kabutihang palad, dumating ang ambulansya sa oras at dinala siya sa ospital. Hula ni Mijong, ginawa niya iyon dahil sa kanya. Balisa siyang naghanap sa balita at nakahinga ng maluwag nang makita na wala na siya sa panganib. Samantala, dali-daling pumunta si Hil sa ospital at galit na sinabihan siyang tumigil. Gayunpaman, humingi pa rin si Dongjin ng pabor dito. Kailangan niyang kumpirmahin ng isang variable, ano ang mangyayari kung mahalin ni Mijong ang isang tao. Kinabukasan, dinala ni Hil si Mijong sa isang biyahe. Tinawagan niya si Dongjin at iniwan ng telepono sa gilid. Pagkatapos ay tinanong niya si Mijong kung nagkagusto na ba siya sa isang tao. Nag-isip sandali si Mijong at naalala ang kanyang first love, ito ang senior mula sa simbahan. Isa siyang mas matandang lalaki na kilala niya simula pa noong bata sila. Pumunta siya sa simbahan bawat linggo para lang makita siya. Isang araw, nakita niya itong bumibili ng gamot sa epilepsy sa isang batika. Takot na mabunyag ang kanyang sekreto, nagsimula itong umiwas sa kanya. Nang magtapos ang senior, binigyan niya si Mijong ng kanyang study notes ngunit natuklo ng hornet. Nag-alala, bumili siya ng gamot sa epilepsy ngunit hindi naglakas loob na ibigay ito sa kanya. Pagkalipas ng maraming taon, nang makapasok si Mijong sa Korea University, dumating ang senior para batiin siya ngunit wala itong maalala tungkol sa study notes. Sa sandaling iyon, sumuko na siya sa kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Dongjin na natugunan ng senior ang lahat ng kondisyon ngunit bakit wala ito sa panganib. Nagmadali siyang umuwi at natagpuan ng study notes sa itinapon ni Mijong. Kinabukasan, nakipagkita si Dongjin sa senior at nagtanong kung bakit ito nagsinungaling. Inamin ng senior na nahimatay siya dahil sa atake ng epilepsy noong taong yon. Nagpapasalamat siya kay Mijong dahil sa pagsisinungaling para sa kanya ngunit hindi niya kailanman hiniling na gawin yon. Nagalit si Dongjin. Hindi lang isinakripisyo ng senior si Mijong para itago ang kanyang kahihiyan, kundi nagpakalat pa ito ng chismis na siya ay isang mangkukulam. Kinuha ni Dongjin ang study notes, sa huling pahina ay ang pagtatapat ng senior kay Mijong. Nilabag niya ang lahat ng batas, ngunit nabuhay ng maayos, ngunit naging ganito si Dongjin, gusto lang makipagpalitan ng isang salita sa kanya. Pag-uwi, malungkot siyang sumulat ng stalker sa dingding at ikinabat ang sarili niyang litrato. Ngayon, naiintindihan na niya, ang tanging variable ay ang puso ni Mijong. Tanging ang lalaking mahal niya lang ang makakatakas sa sumpa. Nagdesisyon si Dongjin na isugal ang lahat sa huling variable na ito at paibigin siya. Sa mga sumunod na araw, nag-ehersisyo si Dongjin ng husto. Nang handa na ang lahat, nag-text siya kay Hil at Kim, iniwan ang kanyang telepono at nagtungo sa bahay ni Mijong. Nag-ring siya ng doorbell, nagkunwari na delivery guy para linlangin ito na buksan ng pinto. Sinabi ni Dongjin sa kanya ang tungkol sa mga pagsisikap na ginawa niya kamakailan. Pinutol siya ni Mijong at binalaan siyang huwag magsabi ng anuman. Tiniyak ni Dongjin sa kanya na hindi niya kasalanan. Matagal na niyang gustong sabihin ito sa kanya.
Pagkatapos ay inilagay niya ang mga regalo mula sa kanilang bayan sa lupa at umasa na gawin niya ang anumang gusto niya. Sa pagkakataong ito, nilabag ni Dongjin ang batas at nag-usap ng higit sa 10 exchanges. Naglakad siya pababa sa kalye, hila-hila ang kanyang malita, maingat na iniiwasan ng anumang aksidente. Biglang bumilis ang takbo ng isang truck patungo sa kanya. Binuksan ni Mijong ang regalo at nakakita ng USB drive sa loob. Bumalik si Dongjin sa kanyang bayan at kumuha ng litrato ng kanyang dating bahay. Ang lahat ay mukhang naalala niya. Naglalaman din ng USB ng video ni Dayon na humihingi ng tawad. Inamin niya na bilang isang bata na jealous, nagpakalat siya ng chismis tungkol kay Mijong na isang mangkukulam na naging dahilan ng pagkakabukod at pagpilit sa kanya na umalis ng bahay. Matagal nang naghihintay si Mijong sa paghingi ng tawad na ito. Ngayon, sa wakas ay maaari na niya itong palayain. Samantala, may lead ang pulisya sa hinahanap na kriminal. Nararamdaman ng panganib, sinubukan ng lalaki na tumakas. Sinaksak sa binti ng basag ang isang pulis habang sinusubukang pigilan siya. Sa kabutihang palad, dumating si Kim sa oras. Tinukso ng mamamatay tao ang biktima, sinabing siguradong inakit niya ang opisyal, ngunit mas lalo itong binugbog. Sa huli, sinuspinde si Kim dahil sa excessive force. Pumunta siya sa ospital at sinabi sa ina ng biktima na nahuli na ang kriminal. Pagkaraan ng 2 linggo, nakipagkita ang isang opisyal kay Kim upang pag-usapan ang kanyang transfer. Lihim siyang inabutan nito ng inumin, mahiyain na nagpapahiwatig na gusto niya siya. Hindi maabot si Dongjin, pumunta si Il sa istasyon ng pulisya para humingi ng tulong kay Kim. Ang huling contact ni Kim kay Dongjin ay noong gabing inaresto niya ang kriminal. Nang tumawag siya pabalik, walang sumasagot. Tanging nang binanggit ni Il na pagtanto niya na nawawala si Dongjin. Sinubaybayan ni Kim ang dating boss ni Dongjin at nalaman kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay binisita niya ang ahente, ang may-ari ng convenience store, ang may-ari ng supermarket at ang chairman para magkalap ng impormasyon tungkol kay Dongjin. Bumalik sa apartment, napansin ni Kim ang isang clue sa bookshelf. Lahat ng aklat ay isinali ni Mijong. Sa kanyang resume, mayroong travel documentary na ginawa ni Yil. Curious, nagtanong si Kim kung paano nakilala ni Yil si Dongjin, ngunit nagtanong ito kung naniniwala siya na may mga mangkukulam sa mundo. Biglang napagtanto ni Kim na ang mensahe ni Dongjin ay nangangahulugang pumunta siya kay Mijong. Nagmadali silang pumunta sa lugar ni Dongjin at sinuri ang kanyang computer para sa mga clues. Nagbukas si Kim ng isang website na nangangailangan ng username at password. Tiningnan niya ang sulat sa salamin at ipinasok iyon bilang username. Pagkatapos ay naalala niya na laging pinag-aaralan ni Dongjin ang mga mangkukulam sa kolehiyo at sumulat ng ulat. Sinubukan niyang ipasok ang student ID ni Dongjin bilang password at nagtrabaho ito. Ang mga dokumento sa loob ay nagtala ng kamakailang mga resulta ng life risking test ni Dongjin. Sa loob ng closet, may 3 piraso ng sirang armor. Gabi na, tumunog ang phone alarm ni Dongjin. Ito ang karaniwang oras ni Mijong para pakainin ang mga ligaw na pusa. Sinundan siya ni Kim ng mag-isa. Pagkatapos sukatin ang ligtas na distansya, nagsimula siya ng timer at nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng 10 exchanges, sinabi ni Kim na mas alam niya kaysa kaninuman ng kwento tungkol sa pagkamatay kung may lalapit sa kanya. Kasabay nito, natagpuan ni Yil ang mga dokumento na pinangalanang Kim Jong-hak Incident Report Data. Ang isa sa mga ito ay tungkol sa isang kamakailang biktima. Si Kim, tulad ni Mijong, ay isinumpa sino mang babaeng lumapit sa kanya ay nasasaktan o namamatay. Lumitaw si Yil sa tapat ng kalye, tinawag ang pangalan ni Kim. Naging interesado siya sa kaawa-awang lalaki na ito. Sa sandaling ito, nanatili silang 10 metro ang layo. Kinabukasan, nasugatan ng babaeng opisyal dahil sa isang aksidente. Tila patuloy na nananakit ang sumpa ni Kim sa mga taong nasa paligid niya. Narinig ni Mijong ang doorbell at sabik na bumaba, ngunit si Kim nito. Dinala niya ang unang ulat ni Dongjin mula 10 taon na ang nakalipas na nagtatanggi sa pagkakaroon ng mangkukulam. Hindi ka mangkukulam, yon ang laging gustong sabihin ni Dongjin kay Mijong. Sa unang pagkakataon, bumisita si Mijong sa lugar ni Dongjin. Mula sa kanyang bintana, makikita niya ang sarili niyang bahay. Umupo siya sa kanyang computer at tiningnan ang kanyang mga dokumento. Sinabi ni Kim sa kanya na hindi kailanman nag-alala si Dongjin kung isa siyang mangkukulam. Nag-research siya ng maraming taon para lang makahanap ng paraan para mahalin siya. Nag-substitute pa nga siya sa sarili niya bilang huling variable. Marahil si Mijong lang ang nakakaalam kung nasaan si Dongjin. Kinabukasan, pumunta si Yil sa istasyon ng pulisya. Sinabing nawawala na rin si Mijong. Hindi nagulat si Kim. Pinapanood siyang magsalita ng walang tigil, napansin niyang interesado ito sa kanya, kaya pinanatili niya ang isang ligtas na distansya. Mula pa sa pagkabata, laging may kakaibang nangyayari sa paligid niya. Upang maiwasan ang kanyang sumpa, pinili niyang mamuhay na mag-isa hanggang sa lumitaw si Dongjin. Mula pa sa simula, alam ni Dongjin na isinumpa rin si Kim, kaya patuloy siyang lumalapit kay Kim. Sinubukan niyang iligtas hindi lang si Mijong, kundi pati si Kim. Nalaman niya na ang 5 batas ay nalalapat sa kanilang dalawa, kaya ang huling payo niya kay Kim ay dapat siyang magmahal ngayon.
ngayon. Kailangan ni Kim ng kaunting oras upang maging matapang sa unang hakbang. Dumating si Mi-jong sa Austria para makita ang lugar na matagal na niyang pinapangarap. Si Dong-jin, na pinakamahusay na nakakakilala sa kanya, ay naghihintay na roon. Matagal nang natagpuan ni Kim ang kanyang exit records habang iniimbestigahan ang kanyang pagkawala. Ang dalawa ay nagkasama ng higit sa 10 minuto. Gayunpaman, matatag pa ring sinabi ni Dong-jin ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin, mahal kita. Biglang natabunan ng madilim na ulap ang kalangitan at umugang ang kulog. Tumayo siya at umalis, handa na kumpirmahin ang huling variable. Pinigilan siya ni Mi-jong at sinabing iniisip niya ito sa buong biyahe. Nag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan, pinag-aralan niya ang kanyang datos at may natagpuan siyang hindi niya alam. Ang mga taong nagkakagusto sa kanya ay may masamang mangyayari kapag lumayo sila, ngunit kapag kasama niya sila, walang nangyayari. Nakiusap siya kay Dong-jin na manatili sa tabi niya. Pagkatapos ay sa wakas sinabi niya, mahal din kita. Biglang lumino ang kalangitan at mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. Ang tunay na puso ng mangkukulam ang tanging paraan upang sirain ang sumpa. Nanatili pa rin si Kim at Yil sa 10 metro na distansya. Humakbang siya pasulong at umatras siya. Natatakot siya na baka hindi gumana para sa kanya ang mga batas na natuklasan ni Dong-jin. Ngunit hindi natakot si Yil. Pagkatapos magtapat, sumakay siya sa bus. Sa sandaling iyon, nagpadala si Dong-jin kay Kim ng isang mensahe, huling batas, huwag kailanman lumayo sa kanyang tabi. Agad na tinawagan ni Kim si Il at tumakbo kasunod ng bus ng mabilis hanggat kaya niya. Walang nakakaalam kung ito talaga ang huling batas, ngunit hanggat nagmamahalan ng dalawang tao, palagi silang makakahanap ng paraan dahil nalalampasan ng pag-ibig ang lahat.